Paano maging emosyonal hindi matitinag na isang narsisista? Nahila ka na sa gitnang bagyo, minanipula, ginaslight, sininungalingan, at sa bawat pagkakataon ay parang tinataman ka sa sikmur. Nalilito ka, galit, at kinukwestiyon ang sarili mong halaga. Habang sila naman ay umaalis na pakiramdam ay sila ang may kontrol. Yan ang ginagawa ng mga narsisista. Nabubuhay sila sa emosyonal mong reaksyon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para patigilin yon? Paano kung makarating ka sa puntong hindi ka na nila kayang pagalawin, hindi na nila kayang sirain ng iyong kapayapaan, at wala na silang kapangyarihan sa iyong emosyon? Yan ang gagawin natin ng gayon. Babaguhin natin ang istorya. Puputulin natin ang pattern na ito, hindi sa pamamagitan ng pag-ayos sa narsisista, kundi sa pamamagitan ng pag-upgrade sa sarili mo. Hindi ito tungkol sa mas matinding paglaban, kundi sa pagiging sobrang matatak sa emosyon hanggang sa mawalan ng bisa ang lahat ng laron. Hindi mo kailang ang kanilang paginghi ng tawad. Hindi mo kailang ang kanilang pag-aproba. Hindi mo rin kailang ng andinalida ang ginawa nila. Isang bagay lang ang kailang ng kontrol sa sarili mong panloob na mundo. Kapag natutunan mong masterin yon, magiging hindi ka na mapipigilan. Tara talakayin natin ang 5 mahahalagang hagbang na magpapagawa sa iyo na maging emosyonal na hindi matitinag ng isang narsista. Una, kumawala sa opinyon nila na parabang nakasalalay dito ang buhay mo. Nandito ka hindi para magustuhan ng isang narsisista. Nandito ka hindi para makuha ang kanilang pabor. At siguradong hindi ka rin narito para makuha ang kanilang pag-aproba. Yan ang unang ilusyon na kailangang mong wasak. Ang opinyon ng isang narsisista tungkol sa iyo ay refleksyon ng sarili nilang kawalang stabilidad. Hindi iyong katotohanan. Kapag sinabi nilang makasarili ka, iyon ay dahil tumigil ka ng isakripisyo ang sarili mo para sa kanila. Kapag sinabi nilang nagbago ka, iyon ay dahil tumigil ka ng makisabay sa laro nila. Kailangan mo nang tigilan ang pagtatanong ng bakit hindi nila nakikita ang puso ko. Nakikita nila, kaya nga nila ito minamanipula. Ang totoo, ang pag-aproba nila ay isang sandata, hindi gantimpala. Habang mas hinahabol mo ito, mas nakokontrol ka nila. Kaya kung gusto mong maging emosyonal na hindi matitinag, bituan mo ang ilusyon na mahalaga ang opinyon nila. Sa tuwing pinapapasok mo sa isip mo ang kanilang kritisismo, ibinibigay mo sa kanila ang emosyonal na pagmamayari sa iyong pagkatao. Kailangan na yang tumigil. Hindi ikaw ang sinasabi nila na ikaw. Ikaw ay kung sino ang pinipili mong maging. At kapag nagsimula ka ng magtayon pundasyon sa katotohanang iyon, magsisimulan ng tumalbog ang magasalita nila imbes na bumaon. Hindi ka malamig dahil nagtaktakan. Hindi ka walang puso dahil lumayo ka. Hindi ka malupit dahil pinrotektahan mo ang iyong kapayapaan. Tapos ka na sa pagpapanggap. Tapos ka na sa pagiging emosyonal na alipin ng maling pananaw ng iba. Hindi ka narito para ayusin ang sirang salamin nila. Narito ka para makita ng malinaw ang sarili mo. Ang detachment ay hindi ka walang pakialam. Ito ay kapangyarihan. Ito ay ang kaulaman na kaya mong marinig ang mga-insulto nila at manatiling matatag. Ito ay ang marinig na binabago nila ang kwento at hindi mo kailangang makipagta. Ito ay ang makita nilang sinusubukan kanilang udyukan at piling huwag kumagat. Sanayin ang detachment na parang kalamnan sa bawat pagkakataon na sinusubukan kanilang konsensyohan at hindi ka tumutugon, isang repyon sa bawat insultong ibinabato nila at hindi ka nitinag, isang sa bawat paglayo mo sa drama nila ng walang kahit isang salita, isa pang repyon. Patuloy na magsanay, patuloy na umanggat,
Tigilan mo ang pahihintay sa pag-aproba nila, ibigay mo ito sa sarili mo araw-araw. Sabihin mo ng malakas kung kinakailangan, hindi kailangan ng opinyon mo para malaman ang halaga ko. Ang isang panggungusap na yan ay pwedeng maging iyong emosyonal na panagtandaan. Nabubuhay ang mga narsista sa pamamagitan ng kontrol at nakokontrol nila ang mga taong sabik sa kanilang pag-aproba. Kapag inalis mo ang pananabik na yon, nawawala ang kapit niya. Kapag hindi ka tumugon sa kanilang mga kasinungalingan, nawawalang silang kapangyarihan. Kapag tumigili ka sa pagpapaliwanag ng sarili mo, nalilito sila. Yan ang emosyonal na detachment. Yan ang kapangyarihan. Hindi silang hukom mo. Hindi silang salamin mo, hindi silang pinagmumulan mo. Kaya bakit mo hinahayaan na magkaroon sila ng maleking impluensyo sa kwento mo? Isulat mong muli ang script, gawin mong muli ang sarili mo bilang tagapagsalaysay. Bawin mo ang iyong tinig. Ang sandaling tumigil ka sa pagtingin sa opinyon nila bilang hatol ay siyaring sandali na magsisimula kang lumaya. Wala kang obligasyong magpaliwanag para sa kapayapaan mo. Wala kang obligasyong ipagtanggol ang iyong mangganan. Wala kang utang na katapatan sa taong ang tanging layunin ay gibain ka. Ang tanging taong dapat mong pag-impresin ay ang taong nakikita mo sa salamin. Ganyan ka nagiging hindi matitinak. Titigil ka sa pagpapaliwanag. Titigil ka sa pagtatanggol. Titigil ka sa pakasa. At magsisimula kang mabuhay na parang ingay lang ang mga salita nila dahil yon nang naman talaga ang mga wala silang karapatang tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malakas para sa'yo. Wala silang karapatang baguhin ang intensyon mo. Wala silang karapatang gawing sandata ang puso mo. Hindi mo kailangan ng lente nila para patunayan ang iyong realidad. Bawin mo ang kapangyarihan mo sa pamamagitan ng emosyonal na pagdiskonekta sa kanilang paghuhusga. Gusto mo ng kalayan, kailangan mong itigil ang pagbibigay ng halaga mo sa taong mas pipiling sirain ito kaysa igalang. Wala ka ng pakialam sa opinyon nila. Ang mahalagang ngayon ay ang kapayapaan, masterin, ang kapangyarihan ng Grey Rock. Gusto ng narsisista ang apoy mo. Gusto nila ang reaksyon mo. Hinhanap nila ang emosyon mo. Bakit? Dahil ang emosyon ay katumbas ng kontrol. Kapag mas emosyonal kang nakikisangkot, mas madali kang manipulahin. Kaya isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na merong kaayang Grey Rock. At eksakto, itong tulad ng pangalan nito, Maporol. Hindi matitinag, walang emosyon. Kapag nagsabi sila ng isang bagay na dramatic, tumugon ka ng walang pakialam. Kapag sinusubukan ka nilang udukan, hindi ka natinag. Kapag inatake nila ang pagkatao mo, makibit balikat ka lang. Iyan ang Grey Rock sa aksyon. Hindi ito tungkol sa pagpapangga. Ito ay tungkol sa pagpiling huwag makisali sa sirkus. Ang Grey Rock ay hindi kahinaan at hindi rin ito pagtakas. Isa itong sinadyang desisyon na huwag pakainin ang kaguluhan. Isa itong estratehikong katahimikan. Isa itong disiplina sa emosyon. Isa itong paraan ng pagsasabing, alam ko ang laro at hindi ako nakikisali. Hindi nila alam ang gagawin kapag nababagot sila. Gusto ng narsisista ng drama. Gusto nila ng at kapag naging emosyonal kang mapurol, parang pinatay mo ang kuryente ng buong operasyon nila, walang gatong, walang apoy. Sa tuwing natitrigger ka huminto, huwag, tumugon, ang katahimikan na yon, iyan ang kapangyarihan. Yung sandali na gusto mo nang sumigaw pero pinili mong manatiling kalmado, iyan ang kontrol. At wala silang magagawa kapag hindi ka nila makontrol. Ang susi ay pagiging neutral, hindi sarkasmo, hindi passive-aggressive, tunay na neutral. Ganun ba? Salamat sa pababahagi.
Iyan, walang depensa, walang dagdag na paliwanag, katahimikan ng mas tumatahimik ka, mas lumalakas ang desperasyon nila. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng laro. Ito ay tungkol sa paprotekta sa iyong nervous system. Sobra ka nang napagod sa emosyonal na over. Hindi mo kailang ayusin ang bawat maling paratang. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Ang kailangan manalo sa bawat argumento. Ang kailangan mo ay kapayapaan at nagsisimula ang kapayapang iyon sa pamamagitan ng paggamit ng Grey Rock para makaalis sa kabaliwan. Kailangan mong sirain ang nakasanayan mong pag hindi sila nalilito, sila ay mapalin lang. Hindi mo kailangang ipaintindi sa kanila. Kailangan mong hayaan silang magtaka kung bakit hindi ka nalila kayang maapektuhan. Hayaan mong maging mensahe ang iyong katahimikan. Hindi ka maaring mahijak sa emosyon kung tumanggi kang sumakay sa eroplano. Hayaan mong dumaan lang ang mga insulto. Hayaan mong maglaho ang mga maling kwento. Hayaan mong mabulok ang pain ng hindi nagagalan. Lalayo rin sila kapag napagtanto nilang wala ka nang ibinibigay para pakinabangan nila. Gumagana ang Grey Rock dahil tinatagli nito ang gantimpala. Walang luha, walang sigawan, walang paliwanag, tanging presensyo lang, kalmado at hindi apektat. At hit sa lahat, yan ang nagwawala sa isang narsisista dahil nawawala ang kanilang sandata. Hindi mo kailangang tapatan ang enerhiya nila. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo sa antas nito. Hanggat ka sa ibabaw nito, at gagawin mo ito sa pamamagitan ng pagmaster ng emosyonal na katahimikan. Doon nagsisimula ang iyong kalayan, hindi sa pagsigaw ng mas malakas, kundi sa mas konting pagtugon. Sanayin ito araw-araw sa malilit na sandali, sa malilit na pang-udyo. Boy ng disiplina yan na parang kalamnan, para kapag dumating ang malaliking bagyo matatak ka ng nakatayo. Itayo mo ang iyong paloob na kuta ng emosyon. Ipigil mo na ang pagtingin sa labas para sa kaligtasan. Ang emosyonal na seguridad na hinahanap mo ay nagsisimula sa loob. Kung gusto mong maging hindi matitinak, kailangan mong buhay ng iyong paloob na kuta, bato sa bawat bato, at nagsisimula ito sa self-awareness. Sa bawat reaksyon mo, tanungin ang sarili, anong kwento ang sinasabi ko sa sarili ko? Dahil ang mga narsisista ay hindi lang basta umaatake sa'yo, kinigising din nila ang iyong mga lumang sugat. Iyong mga sugat tungkol sa pakiramdam na hindi ka sapat, hindi ka mahal, o hindi ka nakikita. At kapag hindi mo hinarap ang mga sugat na yon, habang buhay ka nilang makokontrol. Kaya kailangan mong maging tapat sa sarili, manahimik, at damhin kung ano ang masakit. Damhin kung ano ang nagtitriga sa'yo. At sa halip na takbuhan ito, pag-aralan ito, ang mga damdaming iyon ay hindi kahinaan, ito ay mga instruksyon. Ipinapakita nito kung saan mo kailangang magpatat. Ang emosyonal na lakas ay hindi kawalan ng sakit. Ito ay ang kakayaang dalhin ang sakit ng hindi gumuho. Ito ay ang kakayaang sabihing, "Oh, masakit yon, pero nananatili akong matatag." Iyon ang ginagawa ng kuta. Binibigyan ka niton sentro na walang sinuman ang makakaup. Sa loob ng kuta na yon ay ang iyong katotohanan, iyong pagalang sa sarili, iyong mga angganan, at iyong pagkakakilalan. At habang mas pinapatibay mo yon, mas nababawasan ang pagdepende mo sa ibang tao para panatilihin kang emosyonal na matatag. Hindi mo kailangang ibang tao para patunayan ang halaga mo kung itinayo mo na ang pundasyon nito. Hindi mo kailangang ibang tao para ipagtanggol ka kung kilala mo ang iyong karakter. Iyon ang kapangyarihan ng kuta. Kinagawa nitong sarili mo ang iyong tagapagtanggol. Simulan mong buuin muli ang mga bagay na sinubukan nilang gibain ng iyong kumpiyansa, iyong kalinawan, iyong kahit pa parang peka ito sa simula, kahit pa nanginginig ang boses mo, patuloy kang lumalaban para sa sarili mo na parang nakasalalay dito ang iyong buhay dahil emosyonal. Ganun na nga. Hindi ikaw ang sinasabi nila na ikaw. Ikaw ay kung sino ang pinipili mong maging.
At nagiging ganoon ka sa pamamagitan ng pananatiling matatak kapag sinusubukan kanilang wasakin. Iyon ang layunin ng iyong hindi para itaboy ang pag-ibig, kundi para itaboy ang manipulasyon. Hindi mo kailangang maging matigas para maging malakas, kailangan ng maging nakaugat. Nakaugat sa tiwala sa sarili, nakaugat sa iyong katotohanan, nakaugat sa iyong kapayapaan, at kapag malalim na ang mga ugat na iyon, walang bagyo, walang narsisista, ang makakaugat sa iyo mula sa iyong emosyonal na pundasyon. Ang kuta ay hindi nanggang ahulugang pag-iisa, ito ay kahulugan ng pagkakaroon ng tamang pagpapasyon. Ibig sabihin nito, ikaw ang pumipili kung sino ang may akses sa iyong emosyon, kung sino ang binibigyan mo ng susi. At ang mga narsisista, hindi naman lang sila makakalapit sa tarangka. Ito ang panahon kung saan binubuo mo ang iyong sarili. Mato sa bawat bato ang iyong pagaling, iyong kalinoan, iyong lakas, at wala gaano mang katoksik ang may karapatang gibayin muli ang trabahong iyon. Palitan mo ang pagiging reaktibong estratehiya. Ang pagiging reaktibo ay patibong iyan ng gusto narsisista. Pindutin nila ang isang buton, sumabok ka, baluktutin nila ang kwento, ipatanggol mo ang sarili. Magtapon sila ng kasinunggalingan, habulin mo ang katotohanan. At sa buong panahong iyon, nakaupo lang sila at nakangiti dahil hawak ka nila sa sitwasyong gusto nila. Kulong-gulo ang emosyon, pagod na pagod ang isip, at ubos na ubos ang espiritu. Nagtatapos ang siklong iyon sa sandaling tumigil ka sa pag-react at magsimulang Hindi ka pumapasok sa bagyo ng walang mapa. Hindi ka lumalaban sa kaguluhan gamit ang kaguluhan. Umatras ka, huminga ka, suriin ang sitwasyon, at saka mo pinag-isipang mabuti kung ano ang susunod na hagbang. Iyan ang pababago mula sa pagiging reaktibo patungo sa pagiging estratehiko. Kung gusto mong maging emosyonan na hindi matitinak, kailangan mong tigilan ang pagiging predictable. Umasa ang mga narsisista sa pagkakaalam ang iyong mga nakagawayan. Pinag-aaralan nila ang iyong mga reaksyon. Kabisa nila ang iyong mga trigger. Kaya kapag pare-pareho ang tugon mo sa tuwing may ginagawa sila, mas madali para sa kanila ang trabaho. Panahon na para maging unpredictable. Kapag inasahan nilang magalit ka, magbigay kang katahimikan. Kapag inasahan nilang tatahimik ka, magbigay kang datat. Kapag inasahan nilang iyak ka, magbigay kang walang pakialam. Panatilihin mo silang nagtataka. Agawin mo ang playbook na ginagamit nila para kontrolin ang iyong emosyon. Hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong emosyonan na kapangyarihan. Hindi mo nilalaro ang laro nila. Binabago mo ang board. Binabago mo ang mga patakaran. Ibinabalik mo ang sarili mo sa upuan ng driver kung saan ka nararapat. Bago ka magsalita, tanungin ang sarili, makakatulong ba ang tugon na ito sa aking kapayapaan o sa kanilang ego? Kung sa huli, huwag mo na itong sabihin. Kung maubos ka lang sa pagpapaliwanag para patunayan isang punto na hindi naman nila kailanman tatanggapin, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Mas mahalaga ang iyong kapayapaan kaysa sa kanilang pag-unawa. Ang estratehiya ay nanggangahulugang pagprotekta sa iyong oras, enerhiya, at atensyon na parang isang ligtas. Gusto nilang makuha ang iyong focus dahil nagpapakain ito sa kanila, kaya tanggihan mo. Magtaktakan oras para makipag-ugnayan at sundin. Magtaktakan ng nagahangganan at huwag mo itong ipaliwanag. Itigil mo ang pabibigay ng walang limitasyong emosyonal na akses sa taong puro bawas lang ang ginagawa. Hindi lahat ng mensahe ay nararapat ng tugon. Hindi lahat ng kasinunggalingan ay nararapat ng defense. Hindi lahat ng pang-udyok ay nararapat ng reaksyon. Ang iyong katahimikan ay hindi kahinaan.
Ito ay karunungan. Ito ay ika na pinipili ang kapayapaan kaysa pagpapakitang gilas, kapangyarihan kaysa kaguluhan, katalinuhan kaysa manipulasyon. Hindi kayang tisin ng isang narsisista ang taong hindi na kumakagat sa kanilang pain. Ang sandaling iyon na huminto ka, nag-isip at tumugon ng may katahimikan na yan, ang sandaling nagsisimulang matunaw ang kapangyarihan nila sa iyo. Kapag tumigil ka sa pagnanais na maunawa ng taong ang tanging layunin ay balugtutin ang katotohanan, pinalalaya mo ang sarili mo. Kapag tumigil ka sa pakipagtalo sa taong gusto lang manalo at hindi makipag-ugnayan, binabawi mo ang iyon erehiya. Iyan ang estratehiya. Iyan ang emosyonal na talino. Kailangan mo ng plano, hindi isang padalus-dalos na emosyonal na reaksyon. Isulat mo kung kinakailang magdesisyon ng maaga, ano ang gagawin ko kapag nagsinungaling sila, kapag ginamit nila ang guilt trip sa eki, kapag sinubukan nila akong ipahiya sa harap ng iba. Ihanda mo na ang sagot para hindi ka na muling bumalik sa kaguluhan. Ang mga taong may estratehiya ay nananalo sa emosyonal na labanan nang hindi kailanman sumasabak sa emosyonal na digmaan. Hindi sila sumisigaw ng mas malakas. Hindi sila nagiging mas masakit magsalita. Nanatili silang kalmado, malinaw at kontrolado. Iyan ang dahilan kung bakit sila hindi matitinak. Hindi mo kailangang mag-react. Kailangan mong i-redirect ang iyong enerhiya, iyong mga inisip, iyong oras. Lahat ng kapangyarihan na dating ginugugol mo sa pagpapaliwanag ng sarili, ilan mo sa muling pagbubuo ng iyong sarili. Iyan ang upgrade. Iyan ang emosyonal na evolution. Hindi ka na nila pupit. Pinuputol mo ng mga tali. Binabago mo ng script. Umaanggat ka na sa panibagong anta. Patuloy mong patotohanan ang sarili mo. Kung gusto mong maging emosyonal na hindi matitinak, kailangan mong matutunang patotohanan ang sarili mo ng mas malakas kaysa sa pagsubok, narsisista, nasirain. Dahil iyan ang taktika nila, sirain ka. Bawasan ang iyong tiwala sa sarili, guluhin ang iyong pagkakakilanlan para bumalik ka sa kanila para kunin ang bersyon nila ng halaga. Hindi na. Tapos ka na sa pahingging permiso para maramdaman na sapat ka. Tapos ka na sa pag-audisyon para sa taong kailanman ay hindi papalak para sa iyo. Hindi ipinagpapaubaya sa kahit sino ang iyong halaga. Hindi sa kanila, hindi sa kahit sino. Sapat ka na kung ano ka kahit wala ang kanilang palakpak. Nagsinungaling sila tungkol sa kung sino. Ipininta kanilang parang walang katatagan, kayong reaksyon mo lang iyon sa kaguluhan nila. Tinawag kanilang needy nang humihingi ka lang ng batayang respeto. Pinago nila ang iyong katotohanan hanggang hindi mo na nakikilala ang sarili mo. Hindi iyon feedback, iyon ay kontrol. Kaya tungkulin mo ngayon, araw-araw na sabihin sa sarili mo ang katotohanan, malinaw, malakas, paulit-ulit. Hindi ka sobra, hindi ka sira, hindi ka mahirap mahalin. Isa kang puwersyo at sinumang susubok, patayin ang iyong liwanagay, natatakot sa sarili nilang dilim. Humarap ka sa salamin at magsalita ng magasalitang nagbibigay buhay sa sarili mo kahit nakakailang, lalo na kung pakiramdam mo ay parang pekay. Iyan ang paraan para muling iprograma ang iyong imahe sa sarili, hindi sa validation nila, kundi sa sariling tinig. Sa tuwing maririnig mo ang kanilang magasalita sa iyong isipan, palitan mo ito. Ang kanilang imposible ay maging malakas ako. Ang kanilang makasarili ka ay maging may hangganan. Ang kanilang wala kang mahanap na mas mabuti ay maging karapat-dapat ako sa tunay na pag-ibig. Sanayin mo ang iyong isip na muling makilala ang katotohanan. Hindi ka maaring umasa sa taong sumisira sa iyo para siyarin ang bumuha sa iyo. Kaya tigilan mo na ang pababalik sa parehong pinagmumulan ng sakit. Umasang magiging pinagmumulan ito ng pagaling. Iyan na ang trabaho mo ngayon. Ikaw na ang sariling manggagamot, sariling tagapagpalakpak, sariling tagapagpatutu. Ipagdiwang mo ang iyong paglago. Ipagdiwang mo ang iyong tapang. Ipagdiwang mo ang katotohanan kahit matapos ang lahat ng gaslighting, lahat ng manipulasyon, lahat ng trauma, nandito ka pa rin.
Patuloy ka pa ring bumabangon. Patuloy ka pa ring lumalaban para sa iyong kapayapaan. Iyan ay napakahalaga. Ang pagpapatunay sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay kaligtasan. Hindi ka magiging emosyonal na matatak kung ang iyong pagkakakilalan ay nakasalalay sa taong nabubuhay sa kaguluhan. Kailangang maging pinakamalakas at pinakamaibiging tinik sa sarili mong buhay. Hindi lang ito tungkol sa positibong pag-iisip. Ito ay tungkol sa tumpak na pag-iisip. Sabihin mo sa sarili mo ang totoo tungkol sa kung sino ka, ang mga katotohanan, ang iyong katatagan, ay iyong pagsisikap, ay iyong muling pabangon. Huwag mo itong paliitin, palakihin mo. Hindi mo kailang ang kanilang papuri para maramdaman mong makapangyarihan ka. Hindi mo kailang ang kanilang atensyon para maramdaman mong nakikita ka. Hindi mo kailang ang kanilang pagmamahal para maramdaman mong mahal. Lahat ng inakala mong kailangan mo mula sa kanila, kaya mong ibigay sa sarili mo ng sagana. Ganito mo ginagawang walang sasay ang kanilang manipulasyon. Tinigilan mo ang panggangailangan na kilalanin nila ang iyong halaga. Dahil kinilala mo na ito, tinangkin mo na ito, pinagpasyohan mo na ang iyong halaga ay hindi mapag-uusapan. Simulan mong magpakita bilang taong alam ang sariling halaga. Lumakat ka ng may kumpiyansa. Magsalita ka ng may paninindigan. Magtagda ka ng magahangganan ng walang pakingging tawad. Magsabi ka hindi ng walang pumiling kapayapan ng walang hiya. Iyan ang pagpapatunay sa sarili na isinasagawa. Wala nang pagsusumamo para maunawawan. Wala nang pagbawas sa sarili para lamang manatiling tahimik ang paligid. Wala nang pababago sa sarili para lang maiwasan ang pagtanggi. Tumayo ka ng matata. Sabihin mo ang katotohanan. Mabuhay ka ng buong tapang. Patunayan mo ang sarili mo ng walang humpay. Nandito ka hindi para masira. Nandito ka hindi para manatiling nakulong. Nandito ka hindi para paulit-ulit na umiikot sa parehong siklo ng emosyonal na kaguluhan. Nalaro mo na ang larong iyon, naranasan mo na ang sakit na iyon, naibuhos mo na ang luha na iyon. At nang gayon, ngayon ay babanggong ka, nang gayon ay pipili ka ng dahilang pagiging emosyonal na hindi matitinag sa harap ng isang narsisista, ay hindi nanggangahulugang tumigil ka ng makaramdan. Ibig sabihin tumigil ka ng hayan, silang diktahan kung ano ang mararamdaman mo. Nakawala ka na sa bigat ng kanilang opinyon. Nabawi mo na ang iyong katotohan. Nabuksan mo na ang iyong mga mata sa kanilang kasinunggalingan at nanindigan ka sa iyong lakas. Hindi iyon pagiging malamig, iyon ay kaliwanagan. Hindi iyon pagiging malupit, iyon ay at ang pababagong iyon mula sa pagtugon ng padalos-dalos patungo sa pabangon ng may paninindigan. Iyan ang kaibahan ng pananatiling pupit nila o pagiging sariling puwersa. Hindi mo kailangan ng closure. Hindi mo kailangan ng kanilang pagiging hindi mo kailangan ng kanilang pagilala. Ang kailangan mo ay ikaw, ang iyong tapang, ang iyong panloob na tinig, ang iyong katahimikan sa gitnang kaguluhan. At sa sandaling tumigil ka sa panggangailangan, sila ang magpatunay sa iyong karanasan. Iyan ang sandaling binabawi mo ang bawat patak ng kapangyarihan na sinubukan nilang nakaw. Ang Grey Rock ay hindi katahimikan, ito ay estratehiya. Ito ay ang pagsasabing, nakikita kita pero hindi kita pinaglilingkuran. Ito ay ang pagpili ng katahimikan kapag ang gusto nila ay gulo. Ito ay ang pagtalikod ng walang sinasabihin. At ginagawa mo ito hindi para sa pahihiganti, kundi para sa kapayapan. Iyan ang emosyonal na kahusayan. Iyan ang lakas na nakatago sa katahimikan. Maaring hindi kailanman maintindihan ng mundo ang iyong pinagdaan. Maaring hindi nila makitang mental na akrobatiko ang mga banayad na patutsada, ang mga tusong pababago ng istorya, pero alam mo, nabuhay mo ito. Binuhat mo ang bigat at heto ka pa rin nakatayo.
Iyan pa lang ay kapangyarihan. Iyan pa lang ay tagumpay. Iyan pa lang ang patunay na hindi ikaw ang mahina. Hindi ka lang nila kayang harapin dahil sapat ang iyong lakas para makilom. Wala nang pagtatanggol sa sarili sa taong sumira sa iyo. Wala nang pagpapatunay ng puso sa taong ayaw talagang maunawan. Wala nang libreng pagbibigay ng iyong enerhiya, atensyon, at emosyon. Mula na gayon, lahat ng bagay na dati nilang ginawang kasangkapan para masaktan ka ay magiging gatong para sa iyong kaliwanagan, paglago at emosyon. May karapatan kang protektahan ang iyong kapayapan na parang nakasalalay. Ito ang iyong buhay dahil nakasalalay na ito. May karapatan kang lumayo ng buwan dignidad. May karapatan kang pumili ng katahimikan, pumili ng ganan, pumili ng sarili mo, at huwag ng lumingo. Dahil hindi ito tungkol sa pahihiganti. Ito ay tungkol sa muling pagkabuhay. Hindi nila pwedeng tukuyin ang iyong lakas, ikaw ang gumagawa niyan. Hindi nila pwedeng ikwento ang iyong halaga, ikaw ang may hawak ng istorya niya. At mula na gayon, babasbasan mo ang sarili mo ng mga salitang nagbibigay buhay hanggang saan lahat ng kanilang manipulasyon ay matabunan at sarili mong katotohanan. Iyan kung paano ka baganong. Iyan kung paano ka mananalo. Iyan kung paano ka magiging emosyon.